tayo sa finale. Almost 2 months na nagkaroon tayo ng mga messages patungkol sa ating Panginoong Hesus, yung kanyang buhay, yung kanyang kamatayan, yung kanyang resurrection. Ang pinaka hindi masyadong nabibigyan ng pansin ay yung kanyang ascension, diba? Yung kanyang pagbabalik sa langit. At mga kapatid, ay ito po ay napakahalaga, no? At ngayon pong hapong ito ay bibigyan natin ng pagbubulay-bulay. Ano ba yung kahalagahan? Bakit kailangan umakyat ulit? Bakit kailangan pumanik ng ating Panginoong Hesus sa langit? No? Ano yung kahalagahan nito? At buksan niyo po ang ating reference text. Ang ating pong teksto na pagbabatayan ay matatagpuan sa Luke chapter 24, verses 50 to 53. So kanina po dun sa ating scripture reading, doon sa Acts, no? Ay ito rin po yung continuation. Hindi ko na po sinama dahil sinama natin doon sa scripture reading. Isa po ang may akda. Sinong may akda ng Acts? Sinong may sulat ng Acts? Ha? Pastor, wala na pong pangalan Acts sa disipulo Sino may sulat ng Acts? Si Luke, no? Si Luke po ang may sulat ng Acts. No? So, basahin po natin Luke 24, 50 to 53. So, pagkatapos ng mga ito, sila ay sinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang kamay at sila ay binasbasan. Habang binabasbasan niya sila, umalis at dinala paakyat sa langit. Siya ay sinamba nila at pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan. Palagi sila nasa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. So, mga kapatid, ascension matters because it means that Jesus' significant work is complete. That His throne that He's enthroned. No, in-enthroned po siya as King. And that He's empowered us to continue His work. So doon po iikot yung ating discussion. Mga kapatid, tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na maraming salamat sa panibagong buhay, sa kalakasan, sa biyaya, Panginoon, na lahat na tinanggap namin sa nagdaan-isang linggo. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming pakikinig, pakalinisin niyo ang aming mga puso't isipan, at nawa, Panginoon, makita namin ang aming kalagayan at maunawaan namin, Panginoon, ang kahalagahan ng inyong muling pag-akyat sa langit. Samahan niyo kami, Panginoon, ipagkaloob niyo po sa amin ang panutnubay ng inyong banal na Espiritu pang malinawan kami, Panginoon, at maunawaan ang inyong mensahe sa amin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, ang title po ng ating pagbubulay is The Significance of Ascension. Ano ba yung kahalagahan ng muling pag-akyat ng ating Panginoon sa langit? No? So, bakit ito mahalaga sa atin? At bakit ito kailangan natin bigyan ng atensyon? Alam niyo po, mga kapatid, sa Biblia, hindi po masyadong madami ang accounts, no? Kumpara sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. No? Hindi siya ganun kadami. Bagamat hindi po ganun karami ang sinasabi tungkol sa pag-akyat po ng ating Panginoon, ito po ay napakahalaga upang maunawaan natin. Kasi dito na yung mga huling parte, alam niyo, yung mga habilin ng ating Panginoon at ano ba yung dapat kalagayan natin. Kasi nga, umakyat na siya no? Umakyat na siya sa langit, iniwan niya na yung mga disipulo niya. Ano ba ang dapat maging kalagayan? Ano dapat maging kaisipan ng mga apostol, no? Yung mga disipulo na naging apostol. At lahat ng paghihiwalay, di ba? Mayroong bang paghihiwalay na hindi lahat ng paghihiwalay ay madali, di ba? Imagine, kasama niya yung mga disciple niya, nag-said goodbye siya. Siyempre, may halong lungkot. Pero kung maunawaan talaga nila kung anong dahilan kung nang muling pag-akyat ng ating Panginoong Hesus, kumbaga sa magkakaroon sila ng peace of
mind. No? At ito yung i-discuss natin. So una, it means that Jesus' work as priest is both complete and ongoing. No? Natapos na. No? Nung ang ating Panginoon doon sa kanyang 7 last words, no? Sabi niya, it is finished. No? Yung kanyang pagkamatay sa krus, yung pagtubos ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, natapos po yung ministry ng ating Panginoon. At ito po ay nagkaroon ng confirmation nung siya ay muling nabuhay. At ngayon, na siya po ay babalik sa langit, hindi po natatapos doon. Sabi diyan, is complete, both complete and ongoing. Tuloy-tuloy pa rin. No? Basahin po natin dun sa Hebrews 10, verses 11 to 14. Medyo may mga reference text po tayo na babasahin. Sabi dito, bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit, ang mga iyon ay hindi naman makapapawi ng kasalanan. Ito po yung ginagawa ng mga high priest ng araw. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan. At ito'y sapat na. Pagkatapos ay humubo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. 14. Sa mga tuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nilinis ng Diyos. No? So mga kapatid, nung namatay po ang ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang dugo, sapat na. No? Sapat na. Imagine, ang bawat pag-aalay noon, bawat pagkakasala ay binibigyan ng pag-aalay. Pero mga kapatid, yung pag-aalay ng Diyos, alam niyo ba yung pag-aalay ng Diyos, past, present, and future na kasalanan, bayad na. Ganun po katindi yung ginawa ng ating Panginoon sa Diyos, ng ating Panginoong Jesus. No? Yung kasalanan ng nakaraan, nung gagawin mo pa lang, no? Ito po ay covered na nung kanyang kamatayan. No? So samantalang dati, no? Kada araw, mayroong panglingkuhan, pangtaunan na pag-aalay. Walang katapusan. No? Kaya po doon sa lugar ng tabernakel, no? Sa Holies of Holies, yung mga high priest, walang upuan. No? Walang upuan doon. Kasi hindi natatapos yung pag-aalay. Yung trabaho hindi natatapos. Pero ang ating Panginoon, anong sabi? Umupo siya sa kanan ng ating Diyos. So, mga kapatid, ba't sabi natin ongoing? No? Umupo pala. No? Natapos yung ministry. Yung po yung natapos, yung ministry niya dito sa lupa. No? Kasi yung pagtubos ng kasalanan ay natapos na. Pero mo, hindi mo pa ginagawang kasalanan na bayaran na ng ating Panginoon. Tapos na. Pero nung umupo siya sa kanan ng Diyos, yun po yung ongoing. Ano naman ang trabaho ng ating Panginoon? No? So, sa Romans 8:34, sabi dito, sino ang hahatol upang parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. At ngayon, nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. No? Yun po ang trabaho ngayon ng ating Panginoon. So imagine, nandito ang Diyos, nandito siya sa kanan ng Diyos. No? So anong trabaho niya? Tuloy po yung pagiging high priest ng ating Panginoon, pero siya po ay, taga-pamagitan. Kaya nga po, ang turo natin, wala po tayong ibang taga-pamagitan. No? Wala po tayong ibang tatawagan. No, hindi po natin kailangan umawag kung kani-kanino dahil isa lamang po ang tagapamagitan at iyon ay ang ating Panginoong Hesus. O, siya lamang yung nasa kanan ng ating Panginoon. Amen? Siya lamang yung nasa kanan. No? Siya yung tagapamagitan. No? So brothers and sisters, bakit po napakagaling o wala tatanong tagapamagitan sa ating Panginoon? Kasi po, siya po ay nag-incarnate siya, di ba? No?
Siya ay nagkatawang tao para sa atin. No? Kasi sasabihin na iba, paano mamamagitan ito hindi naman niya naranasan? No? Kaya nga mga kapatid, wala po tayong pwedeng idahilan sa Diyos No? Lahat ng sakit, lahat ng problema, lahat ng pwedeng danasin ng tao, dinanas po ng ating Panginoong Jesus at higit pa. No? Kaya wala pong problema. No? Wala po tayong problema na hindi po naiintindihan ng ating Panginoong Jesus. Kaya napakaganda niyang tagapamagitan. No? Alam niyo ba yung nangyayari sa Pilipinas? Kaya tayo namumblema sa gobyerno. Sabi, ang mga politiko para sa tao, hindi naman nila. Para sa mahirap daw, hindi naman mahirap. Diba? Hindi nila naunawaan yung problema kasi hindi naman nila dinanas yung mga ganung problema. Diba? Samantalang ang ating Panginoon Jesus, lahat ng problema natin, alam niya, nadanasan niya. Kaya wala pong tatalo doon sa pag-intercede ng ating Panginoon. Siya po yung pinakamaganda, pinakamagaling, wala pong hihigit pa sa Kanya bilang tagapamagitan natin dahil siya po ay naging tao. So, mga kapatid, why does the ascension matters? Because His work of sacrifice for us is done, but His work of priest as a high priest continues. He is representing you right now. So mga kapatid, ano pa yung trabaho ng ating Panginoon? Alam niyo ba, kapag ikaw ay mananampalataya na, lahat naman, meron pang hindi nagkakasala dito. Lahat tayo. Napakahirap po. Every day, every moment, hindi po natin kayang makagawa lagi ng mabuti. At hindi po natin kaya hindi magkasala. Lagi tayo magkakasala pa rin. Pero mga kapatid, ang kaibahan po, kung tayo po ay nagpalinis na sa ating Panginoon, tinanggap siya bilang tagapagligtas, siya po yung ating tagapamagitan. Alam niyo ba, imagine nyo ito, nagkasala. Alam niyo ba si Satan? Balik manahog yan, nakakarating. Alam mo ba nakakarating? Pamilyar ba kayo doon sa Book of Job, sa istorya ni Job? Di ba si Satan, anong ginagawa ni Satan, di ba? Nakakapunta siya sa langit Nakakaparun-parun siya. Kaya nabigyan ng permit na tuksuin, na nasubukin itong si Job. Di ba? So, mga kapatid, kapag tayo nagkakasala, sasabihin niya, nakita mo ba si ano? Di ba katatanggap lang yun Di ba? Christian yun sabihin ngayon ng akin na yan. Akin na yan. So imagine nyo, yung ganoon, yung patuloy na ministry ng ating Panginoong Jesus. Yun yung ongoing niya. Sa kabila ng mga kahinaan natin, pagkakasala natin, sabi niya, tinubos ko na yan Tinubos ko na yan. So imagine nyo, mga kapatid, ganoon. Kaya nga, every time na tayo ay nagkakasala, siguro, hindi natin mabilang. Nandun ako po. Siya. Guarda. Di ba? Sasabihin ng ating Panginoon kay teka, ano ko na yan? Tinubos ko na yan. Ganon po tayo mga kapatid. Meron tayong tagapamagitan doon sa langit. Pangalawa, it means that Jesus is enthroned as King. Ito po maraming problema dito Maraming hindi masyadong nakakaunawa dito Unang-una, bakit ba aakyat sa langit? Sino lamang ba yung makakaakyat sa langit? Yung mga nanggaling na sa langit, di ba? Sabi, na-incarnate, nagkatawang tao at siya ay muling babalik sa langit. So, anong ibig sabihin mga kapatid? Siya ay Diyos. Diba? Sa 22, ipinaalala ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Ipinailalim sa paa ang lahat ng bagay. Hindi ba siya Diyos? Hindi ba siya makapangyarihan? Lahat ng bagay, mga kapatid. Lahat ng nilalang. Kaya nga anong sabi? Every knee shall bow. Diba? Every tongue will confess that Jesus Christ
is Lord. Diba? Tapos, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. So mga kapatid, what does the ascension mean? It means that Jesus has taken His rightful place as King of the universe. No? Siya po ay hari, no? Binalik na sa Kanya, no? Naupo siya muli. Kaya nga mga kapatid, ang sabi po doon sa John 17 verse 5, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang sa iyong harapan ang kaluwalhatian, taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. No. Ibalik. No? Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatian, taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Bago pa likhain ang sanlibutan, mga kapatid, meron ng fellowship, no? Meron ng Diyos, no? In the person of God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Kaya lamang nagkaroon ng downgrade, sabihin natin, kasi na nagkatawang tao siya, naging limitado siya. Pero mga kapatid, nung muling nabuhay ang ating Panginoon, at nung siya ay umakyat sa langit, at nung siya ay naupo sa kanan ng Diyos, ang sabi niya, ipagkaloob mo sa akin ngayon, bago balikhain yung taglay niyang kaluwalhatian, yung kanyang kapangyarihan, ibabalik po. So brothers and sisters, yung pong ascension ng ating Panginoon ay ito po ay isang coronation. Isang pong investiture, pagpuputong muli ng korona sa ating Panginoong Hesus. So, siya po mga kapatid, He's always been a king. But now, He's installed and enthroned as king. All power and authority is given to Him. Amen? So mga kapatid, ang ating pong Panginoong Hesus ay Diyos. Ibinigay muli sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, the ascension matters because it means His work is complete and Jesus is again enthroned as King. So, yung pangatlo natin, it means that Jesus empowered us to continue His work. Empowered us. So, before Jesus ascended, ay meron siyang ibinigay. May ibinigay po ang ating Panginoong Hesus. Meron siyang habiling. At ito po ay makikita natin doon sa Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi ng ating Panginoon, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya nga doon sa John 14 verse 18, ang sabi, I will not leave you as orphans. Hindi ko kayo iiwanan bilang mga ulila. I will come to you. At ito po ay yung sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung hindi po, mga kapatid, umakyat na muli ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po natin tatapasahin yung presensya ng banal na Espiritu. Imagine noon, nung nabuhay ang ating Panginoon, bagamat meron na siyang glorified body, pero mga kapatid, limitado pa din, limitado pa din yung sabihin natin yung scope, dahil nga a certain area lang, pero nung ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay umakit na sa langit, nung ipinagkaloob niya yung banal na Espiritu sa atin. At yun po yung kasakasama natin ngayon. Kaya bilang mananampalataya, ganito yan eh. Kanino kayo humiling?
Santo? Kanino kayo humiling? Sige nga, ha? Ano? May ama, may anak. Ano talaga? Sa ama. No. Humihiling kayo sa ama sa pangalan ng anak. Ganun dapat, ha? No. Humihiling kayo sa ama sa pangalan ng anak. No, kasi without Jesus, no, hindi yun, baliwala yun eh. Kasi nga siya yung, siya yung mediator natin eh. Siya yung intercessor natin. No? So, ano man hilingin mo sa ama, ay kailangan hilingin mo sa pangalan ng anak. At ngayon, bilang mananampalataya, sino yung kasama natin? Yun yung Holy Spirit. Pero mga kapatid, no, nung ang ating Panginoon ay umakit, sabi niya, ipagkakalog ko sa inyo ang banal na Espiritu, hindi ko kayo iiwang bilang mga ulila. Di ba? Kasi pag sinabi mo ulila, wala ka ng magulang. I will not leave you as orphans, sabi ng ating Panginoon. Kaya nga, alam niyo ba ang ibig sabihin ng banal na Espiritu sa banal na kasulatan? No? If we will study this, the Greek word is parakletos. No, ito yung Greek word, parakletos. Kaya nga ito, pamilya tayo dito eh. The Holy Spirit is our comforter. Diba? Narinig yan. Our comforter. Yun yung banal na Espiritu. Alam niyo ba, ang ibig sabihin itong parakletos na ito, noong unang panahon, kapag yung mga mayayaman, no, ancient time, yung mga mayayaman, may mga abogado na agad yan. Hindi po ngayon lang na-invento yung mga abogado. Kapag po ang mayaman ng unang panahon, may mga family problems sila, mayroong mga problema sa finances o mayroong mga isyong kailangan nilang i-resolve, tatawagin nila yung parakleto yan. Yun ang tawag sa abogado po. No, hindi po attorney ang tawag, parakleto. Yun ang tawag doon. At yun, pupunta ngayon sila para i-comfort sila. I-advise sila, ganito yung dapat yung gawin, ito po gagawin natin. So anong mangyari? Mapapanatag ngayon yung pamilya. No, ito po yung aayusin natin, ganito. No? At yun po, doon po nakuha yung salita nito. At yung tinranslate po, itong parakletos, doon sa English, no, ito po ay comforter. Comforter. Parang, iba din no? Iba din dating, no? Comforter. Yan, no? Or counselor, yun. No? Kina-counsel, kino-comfort kapag nag-aalala, kapag may problema, di ba? Huwag ka na mag-alala. Di ba yung mga kaibigan natin, yung mga naasahan, nahihinga ng tulong, ganun yung ginagawa, di ba? No? Kina-counsel at nako-comfort tayo. So, yun po. Pero mga kapatid, huwag niyong isipin na yung Holy Spirit lang yung parakletos. No? Siya yung another. Dahil sino yung original? Si Jesus Christ. No? Si Jesus Christ po ang original na comforter. No? Siya yung original na counselor. O dahil siya yung pinadala ng Ama para sa atin. No? At yung pong Holy Spirit, this is the second. No? Pangalawa lang. May mga turo kasi na ang comforter ng primary is the Holy Spirit. Hindi po. No? Without Jesus, hindi po natin matatanggap yung Holy Spirit kasi anong sabi? Ipapadala ko sa inyo. Di ba? Si Jesus po yung nagpadala. No? So, yung second parakletos po is the Holy Spirit. No? The original parakletos is Jesus. No? So, mga kapatid, ito po ay napakahalaga para po makaunawaan natin. Maging sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, no? Sa ating pananalangin, di ba? Alam natin kung paano nag-work, no? Ang marami kasing mga kayong mga evangelicals, kayong mga Kristiyano, ang dami kayong Diyos. Narinig niyo na ba yan? Meron kayong Diyos Ama, may Diyos Anak kayo, may Diyos Espiritu Santo. Ang dami ng Diyos. Di ba, kung iisa lang daw ang Diyos. No? Mga kapatid, maging ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Ama po. No. Bakit sabi ko ako? Di sisihin na lang yung sabihin niya ako. Di ba? Nagets niyo yun? Mayroong Ama sa langit. No? At mayroon siyang pinadala. No? May manifestasyon po ng Diyos. No? Yung oneness of God, no? Kasi nga ito ay nakabase doon sa Old Testament
banal na Espiritu. So, ganun po kahalaga ang ascension, mga kapatid. Without the ascension, hindi po natin kaya. Hindi po tayo magtatagumpay sa ating buhay pananampalataya. So mga kapatid, without the ascension, Christ's work is incomplete. Without the ascension, a huge hole. No, meron pong kulang. No, meron kulang. No, imagine, mga kapatid, kung ang ating Panginoong Yesus ay hindi na muling umakyat sa langit at nanatili siya doon. No? Mga kapatid, baka ang nangyari, hindi po lalaganan ng ganun kabilis. No? At alam naman natin, sa pagiging all-knowing, all-powerful ng ating Panginoon, yan ay nakita niya na lahat in the future. That is well-planted na, orchestrated na lahat na yan ang mangyayari, mga kapatid. Kaya magkakaroon ng kakulangan o ng isang malaking butas, mga kapatid, kung hindi po muling umakyat ang ating Panginoong Hesus. No? At kung hindi umakyat ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, every time Satan accuses us, no? Sino yung mediator natin? Sino yung nakaupo sa kanan ng ating Diyos na magtatanggol sa atin? No? Kung wala si Jesus Christ doon, imagine niyo, ito isang illustration lang na nung panahon na hinayaan ng God the Father na subukin si Job. No? Sabi niyo, Pastor, nasaan si Jesus Christ noon? Naisip niyo ba yan? Nasaan si Jesus Christ noon? Kung nandun si Jesus Christ, baka hindi nangyari kasi nga may mediator, no? May mag-intercede. Pero mga kapatid, no, hindi pa po ganap. No? In the Old Testament, hindi pa ganap, no? Yung kabuuan ng mga mananampalataya. Alam niyo ba na ang ating Panginoong Hesus, hanggat hindi pa siya namamatay, mga kapatid, hanggat hindi pa muling namamatay ang ating Panginoon, hindi pa siya nagbubuwis ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, wala pang tao sa langit. Alam niyo ba yun? Baka may mambas sa aking YouTube channel ko. Pero totoo po yan, mga kapatid. Kasi hindi pa po complete ang redemption ng tao. Dahil hindi pa namamatay ang ating Panginoong Hesus para sa kasalanan ng tao. So, abangan niyo yung passion. Yun ang pinromote no? Yun po yung essence ng movie niya, no? Yung gagawin na passion. So mga kapatid, ipinakita ko lamang dito yung kahalagahan ng intercession ng ating Panginoon. No? Na imagine natin kung wala ang Panginoong Hesus every time, no? Na ina-accuse tayo. Every time na nakagawa tayo ng kasalanan, ina-accuse tayo ng Satan. Yan ba? Yan bang si ganito? No? Simba ng simba, ganyan, konting ganyan. Ang dami sigurong pinupukol ni Satan sa ating lahat. Pero mga kapatid, nandun po ang ating Panginoong Hesus na nagtatanggol sa atin. Christ's earthly work to accomplish our salvation is finished. Nothing you have to do to earn your way in or secure God's affection. Ginawa na po lahat ng ating Panginoon. Christ has accomplished it for you. Ginawa na po lahat ng ating Panginoon. At mga kapatid, kung yung resurrection po is the confirmation na napatawad po yung ating mga kasalanan. The ascension po is the empowerment. Na dahil po meron tayong high priest doon
at meron pong iniwan sa atin na comforter, ang ating Panginoong Hesus, the Counselor. We are empowered ng mga kapatid. Kaya po, without the ascension, mga kapatid, hindi po natin kaya. Lahat po tayo madadapa. Madadapa lagi. Pero dahil po sa tulong ng Banal na Espiritu, babangon at babangon tayo. Mga kapatid, sa buhay, mananampalataya lagi natin sinasabing mahirap. Pero mga kapatid, ito ang tandaan mo, hindi po mahalaga kung ilang beses kang nadapa. Ang importante, ilang beses kang muling tumatayo at nagpapatuloy. Amen? Kaya marami ang mga palayo ng palayo sa Diyos. Marami ang mga hindi nakakaunawa. Marami ang tao na napapariwara. Kasi kapag nadapa, kapag nagkasala, nagpapatuloy na sila. At iniisip nila na wala nang magagawa. Pero mga kapatid, kung nasa inyo, nasa atin, ang Banal na Espiritu, tandaan po natin ito, hindi po mangyayari. Dahil ang Banal na Espiritu po ang tutulong sa atin upang tayo ay bumangon kahit ilang beses pa tayo madapa. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.